Sa nakaraang kabanata ay natapos tayo kung saan makikitang may pagkamayabang na sinasabi ng hangal na si Zhao Yan sa ating bida na kung ayaw nitong magaya sa tinesto niyang cultivator ay umatras na lang ito sa laban at magtago sa saya ng kanyang ina na parang isang pagong. Subalit di naman pinansin ng ating bida ang pangmamaliit nito at tuluyan peren itong sumampa ng arena senialis na wala siyang planong umatras ng walang dahilan sa isang laban at dahil na rin sa gusto niyang turuan ng leksyon ang hangal na si Zhao Yan at ipamuka ditong di siya natatakot sa ipinakita nitong lakas. Kasunod ng pagdating ni Liang Yu kasama si Lady An Shuyan upang manood ng kanilang laban. Sa nakaraang video ay napag-alaman din nating magkakilala pala ang magnanakaw ng panty na si Liang Yu at si Lei Hong ng Thunder Family. Kung saan sinabi dito ni Liang Yu na kaya siya naparito ay upang masaksihang lumaban ang kanyang fellow disciple sa ilalim ni Vice Principal Shu na si Ye Xinghe. Kaya naman makikitang tila nakuha ng ating bida ang atensyon ni Lei Hong na iniisip kung gaano naman ito kalakas dahil naging disciple ito ni Vice Principal Shu. At talagang naging interesado ito sa ating bida na makikitang maging ito ay inaabangan na din ang ipapamalas ni Ye Xinghe sa pakikipaglaban at kung gaano ba talaga ito kalakas. At lumipat ang eksena sa ibabaw ng arena kung saan may pagkamayabang at kumpiyansang iniisip ng hangal na si Zhao Yan na matatalo niya ang ating bida habang mariin ditong nakatingin. Subalit makikitang di man lang natitinag ang ating bida sa mga titig ng hangal kung saan tinitingnan din niya ito pabalik ng may pagkakalmado lamang. Habang makikita naman sa ibaba sina Uncle Patriarch at ang ama ng ating bida kung saan tila kinakabahan ang mga ito sa magaganap na laban dahil wala silang kumpiyansang mananalo si Ye Xinghe kay Zhao Yan. Maging ang nahihibang na si Lin Yin ay makikitang tila kanina pa din nasa sabik na makitang paluhurin ng hangal na si Zhao Yan ang ating bida sa hirap. Habang makikita naman si An Shuyan na mariing nakatingin sa ating bida habang namamakas sa mukha nito ang labis na pag-aalala para dito. At muling bumalik ang eksena sa hangal na si Zhao Yan kung saan may pagkamayabang nitong sinabing mauna ng umatake si Ye Xinghe upang di ito magreklamong unfair ang laban dahil mas matanda siya dito kung sakaling matalo niya ito sa isang atake at baka ito pa ang gawin nitong dahilan kung sakali. At dahil sa mga sinabi ng hangal na si Zhao Yan ay naisip ng ating bidang nahahangal na talaga ito dahil sa labis nitong kayabangan at kumpiyansa sa sarili. Kaya naman naisip ng ating bidang bigyan ito ng leksyon at sampilan ng katotohanan habang naghahanda siya ng isang pag-atake kasabay ng paglalabas niya ng malakas na pressure at sinabi niya sa hangal na wag niya siyang sisisihin dahil pinona siya nitong umatake. At bago pa niya atakihin ang hangal ay mariin muna itong tiningnan ng ating bida habang sinasabing maghanda na ito dahil ipakikita niya kung sino mamaya ang kuluhod sa hirap. At matapos niyang sabihin ang kanyang mga pagyayabang sa hangal na si Zhao Yan ay agad na din siyang umatake ng may napakabilis na bilis kung saan bigla na lang itong naglaho sa harap ng hangal. At mabilis itong tumungo sa kinatatayuan ng nabiglang si Zhao Yan upang bigyan ito ng isang malakas na atake na magpapamukha dito ng katotohanan sa kung gaano kalakas ang minamaliit nito. Subalit agad ding nawala ang pagkagulat ng hangal at habang nagmumukhang butiki ay iniisip nitong napakamangmang ng ating bida dahil bara-bara ang atake nito at wala man lang diskarte sa pag-atake dahil nakikita niya ang lahat ng opening sa atake ni Ye Xinghe na madali lamang niyang mapapawalang bisa. At dahil sa kanyang nakitang pagkakataon at labis na kumpiyansa sa sarili ay agad na din itong naghanda sa pag-atake pabalik kay Ye Xinghe. Kung saan mabilis niya itong natapos kaya naman agad na din ito nitong binitawan patungo sa ating bida upang ipakita dito ang itinatago niyang lakas. Kung saan makikitang tila may ibubuga naman ang pinakawalan nitong Raging Flames na kasalukuyang masasalubong ng ating bida na papatake sa hangal. Subalit di man lang natinag ang ating bida sa pinakawalan atake ng hangal na si Zhao Yan dahil masaya pa niya itong sinalubong upang ipakitang walang kwenta ang mga atake nito. Kung saan agad na ding pinalakas ng hangal ang paglalagablab ng kanyang Raging Flames nang makita niyang walang balak umiwas si Ye Xinghe sa kanyang pag-atake. At makikita ang labis nitong kumpiyansa dahil sa pag-aakalang matatapos niya ang ating bida sa isang atake lamang kaya naman ni demonyo pa itong tumatawa dahil sa kanyang kaibangan. At sa isip-isip ng hangal na si Zhao Yan na di talaga nag-iisip ang ating bida dahil basta-basta na lang nito sasalubungin ang ipinagmamalaki niyang atake habang namamakas sa mukha nito ang labis na saya dahil sa pag-iisip na madali lamang siyang mananalo sa ginagawa ni Ye Xinghe.
Subalit agad na sinira ng ating bida ang labis na kumpiyansa ng hangal ng madali lamang niyang wasakin ang inaakala ng hangal na ataking tatapos kay Ye Xinghe habang ang ating bida naman ay nagpatuloy lamang sa pagsugod habang mariing nakatingin sa hangal na si Zhao Yan. At dahil sa madali lamang winasak ng ating bida ang atake ng hangal ay labis itong nagtataka sa kung paano ito napawalang bisa ni Ye Xinghe ng ganun-ganun lang habang si Ye Xinghe naman ay malapit na sa kanyang kinatatayuan. Habang makikita naman ng hangal na si Zhao Yan na di peren maproseso sa mahina niyang pag-iisip ang ginawa ng ating bida sa malakas niyang atake kung saan tila nakaramdam pa ito ng bahagyang takot sa ating bida. At makalipas nga lang ang ilang sandali ay di na namalayang ng hangal na malapit na pala ang ating bida sa kanya dahil sa pagkagulat sa ginawa ng ating bida sa kanyang raging flames na pinakawalan. Kung saan makikitang wala na din itong nagawa sa pupatake nating bida kundi ang dumipinsa na lamang gamit ang dalawa niyang kamay sa ataking papalapit sa kanya mula kay Ye Xinghe. At makalipas nga lang ang ilang sandali ay tuluyan ng tumama ang atake ng ating bida na nagdulot ng isang malakas na impact sa paligid ng hangal na si Zhao Yan na makikitang nahihirapang dumipinsa sa simpleng atake ni Ye Xinghe. At dahil sa lakas ng impact ay makikitang nagpagulong-gulong ang hangal sa ibabaw ng arena at dahilan ng kanyang pagtilapon sa dikalayuan. At matapos nitong mapigilan ang kanyang pagtilapon ay tumingin pa ito ng mariin kay Ye Xinghe. Subalit sa kanyang pagtayo ay agad niya ding naramdaman ang epekto ng atake sa kanya ni Ye Xinghe kasabay ng labis na pagkahilo kahit na nadepensahan pa niya ito ng bahagya kung saan makikitang tila ng inig ang buo nito katawan habang binabalot ang hangal ng labis na pagkagulat. At dahil sa lakas ng atake ni Ye Xinghe ay makikitang talagang naging epektibo ito sa hangal niyang katunggali na kasalukuyang sumusuka ng dugo habang di makatingin ng diretsyo sa ating bida. At ang nangyari sa hangal na si Zhao Yan ay labis namang ikinagulat ng hangal nitong ama dahil di din ito inaasahang magdudulot ng lubhang pinsala sa kanyang anak ang simpleng atake lamang ng kanilang minamaliit. Maging sina Uncle Patriarch at ang ama ni Ye Xinghe ay labis na nagulat sa ipinakitang lakas ng ating bida kani-kanina lamang. Maging ang nahihibang na si Lin Yin ay di nakaligtas sa pagkagulat at makikitang nanlaki pa ang mata nito sa kanyang nasaksihan dahil di ito makapaniwalang ganito kalakas si Ye Xinghe. Maging si Lei Hong ay makikita ding bahagyang nagulat sa ipinakita ng ating bidang atake sa hangal. Habang sina Liang Yu naman at Lady An Shuiyan ay makikitang tila inaasahan na ganito ang mangyayari sa hangal na si Zhao Yan dahil matagal na nilang nasaksihan ang tunay nitong lakas. At lumipat naman ang eksena sa ating bida kung saan may pagtataka nitong tiningnan ang hangal na si Zhao Yan na tumilapon at nagpagulong-gulong sa dikalayuan. At ang labis na ipinagtaka ng ating bida ay ang bago niyang lakas na tinataglay kung saan iniisip nitong ang ginamit lamang niya sa pag-atake ay ang ikatlong bahagi ng kanyang lakas subalit labis-labis na itong nakapinsala sa kanyang katunggaling hangal. Habang makikita naman sa dikalayuan ng hangal na si Zhao Yan na di peren nakakabawi sa kanyang balansi at iniisip na mukhang pinaglalaroan siya ng ating bida. Dahil sa agad na nitong ginamit ang buo nitong lakas sa unang atake pa lamang nito sa kanya at nanggagalaiti din itong iniisip na talagang gusto ng ating bidang manalo sa kanilang labanan subalit ang di niya alam ay ikatlong bahagi pa lamang ng lakas ng ating bida ang kanyang nasaksihan. At dahil sa kanyang kaibangan ay nanggagalaiti nitong sinabihan ng ating bida na tatapusin niya ito sa pinakamahirap nitong mararanasang pagkasawi dahil sa ginamit na agad nito ang buo nitong lakas sa pag-atake samantalang di pa niya ginagamit ang buo niyang lakas subalit ngayon ay talagang nas agad na ang kanyang pasensya kaya't sinabi nitong wag siyang sisisihin ng ating bida kung ilalabas na niya buo niyang potential sa laban. At makalipas nga lang niyang masabi sa ating bida ang kanyang hinanang ay agad na din itong pinalibutan ng nagbabagang apoy ang buo niyang katawan kung saan tinawag niya itong Burning Level 3. At matapos niyang ilabas ang tinatago niyang lakas ay makikitang nagawa na din ng hangal na makalipad kung saan ang may matataas na level ng cultivation lamang ang may kakayahang makagawa subalit dahil sa kanyang teknik ay nagawa nito ang bagay na yun. Habang makikita ang labis niyang panggagalaiti sa ating bida habang tinitingnan niya ito ng masama at may binabalak na pahirapan ito ng sobra. At dahil sa galit na tinataglay niya sa ating bida ay lalo pa niyang pinalakas ang kanyang teknik kung saan makikitang halos balutin na ng init ang buong arena kasabay ng malakas na pressure na nagmumula dito. Subalit makikita namang kalmado lamang itong tinitingnan ni Ye Xinghe na di man lang natitinag sa lakas na ipinapakita ng hangal sa kanya maging ang malakas na pressure na ilinalabas ng hangal ay di man lang naka-apekto dito.
At lumipat naman ang eksena sa ibaba kung saan makikita ang ilang cultivator na nakakaramdam na ng takot sa hangal na si Zhaoyan kung saan nakilala nila ang ilinabas nitong teknik bilang Blazing Sun Roasting Flame na bilang lamang sa mga flame martial artist ang nakagagawa. Maging si Patriarch Yejun ay kilala din ang nasabing teknik ng hangal at di ito makapaniwalang na master na ng hangal na si Zhaoyan ang ganito kalakas na teknik sa kasalukuyan. At dahil sa lakas ng teknik na ilinabas ng hangal na si Zhaoyan ay nag-aalalang sinabi ni Patriarch Yejun na mukhang nasa matinding kapahamakan na si Ye Xinghe ngayon sa pag-aakalang dito kayang masabayan ng ating bida. At maya-maya pa ay nanggagalaiting sinabi ng patay gutom na si Zhaoyan na ngayon ay ginamit na niya ang 80% ng kanyang lakas na sapat na para tapusin ang buhay ni Ye Xinghe at dagdag pa ng hangal na di na nito kailangan pang makita ang buo niyang lakas dahil agad niya itong babawian ng buhay. Kasunod ng isang mabilis at malowaskang pag-atake ng hangal sa ating bida na makikitang di talaga biro ang pinakawalan nitong atake na makikitang kumalat at bumalot sa ibabaw ng arena. At ang lahat ng mga pag-atake ng hangal na si Zhaoyan ay makikitang ang ating bida lamang ang Rinurumbo subalit makikita din namang tila di man lang nababagabag ang ating bida sa paparating na atake sa kanya at kalmado lamang niya itong tinindigan. At dahil sa pagtayo lamang ng ating bida na walang ginagawang aksyon ay makikitang labis namang kinabahan ang kanyang Uncle Patriarch sa pag-aakalang basta-basta na lang masasawi ang kanyang Ye Xinghe nang walang kalaban-laban kaya't agad niyang isinisigaw ng malakas sa ating bida na umilag sa pag-atake. Subalit tila di man lang naintindihan ni Ye Xinghe ang malakas na pagsigaw ni Uncle Patriarch at makikitang mariin lamang nitong kinaklaro sa hangal kung tama ba ang kanyang narinig na di na nito kailangan pang makita ang buo nitong lakas. At seryoso pang dagdag ng ating bida na kung ganoon ay di din niya maipapakita dito ang buo niyang lakas dahil sapat na ang ipinapakita niya upang tapusin ito. At habang naghahanda ng isang pag-atake ang ating bida upang ipawalang bisa ang ipinagmamalaking atake ng hangal ay malakas niyang sinabi na sapat na ang 50% niyang lakas upang tumbasan ang sinasabi nitong 80% niyang lakas at malakas pa niyang dagdag na di pa kwalipikado ang hangal na si Zhaoyan sa mahigit sa kalahati niyang lakas. Kasunod ng agad niyang pagpapakawala sa ihinande niyang atake na aura ng kanyang Frost Dragon's Halberd na hinaluan pa niya ng pulidong aura. At makalipas lamang ang ilang sandali ay mabilis na nagtama ang malakas na atake ng dalawa kung saan kitang-kita ito sa ibabaw ng arena ng mga Lin family kung saan naging sanhi ito ng isang malakas na pagsabog kasabay ng malakas na pressure dahil sa impact ng dalawang pag-atake. At dahil sa lakas ng pressure na dulot ng malakas na impact ng pagsabog ay makikitang labis na nabahala sina Uncle Patriarch Yejun at ang ama ng ating bida na nakasaksi ng salpukan na inaakalang napahamak na si Ye Xinghe dahil ni minsan ay di pa nila nakita ang tunay na lakas ni Ye Xinghe at wala silang kumpiyansang magagawa nitong makaligtas sa atake ng hangal. Maging sina Lady An Shuyan at Liang Yu ay ganun din ang inaakala na sinapit ng ating bida sa malakas na pag-atake ng hangal na si Zhaoyan subalit batid din naman nilang walang mangyayari sa ating bida. Habang makikita namang tila gusto ng magsaya ng hangal na si Zhaoyan dahil sa pag-aakalang sa lakas ng atake ni Zhaoyan ay di na magagawang mapigilan ng ating bida ang malakas na pag-atake ng hangal niyang anak. Na makikitang kasalukuyan ang bumababa sa lupa buhat sa kanyang paglutang at gaya ng iba ay ganun din ang kanyang inaakala sa ating bida kaya naman onti-onti na niyang ibinababa ang kanyang depensa. At pagkababa niya ay makikitang agad itong tumingin ng may paninigurado sa kinatatayuan ng ating bida upang tingnan kung nandito pa ba ang presensya ng ating bida. Habang makikita naman sa kinatatayuan ng ating bida ang nagbabagang apoy na may napakalaking sukat kasabay ng napakakapal na usok na dahilan upang di na makita si Ye Xinghe at ito din ang dahilan kung bakit inaakala ng lahat na nasawi na si Ye Xinghe sa pag-atake ng hangal dahil sa nakakapangilabot nitong dinulot sa ibabaw ng arena. Na nagdulot ng kanyang kaibangan sa pag-aakalang talagang nasawi na si Ye Xinghe at ang malakas na pagsabog na dulot ng kanyang pag-atake ay nagdulot din ng paglaki ng kanyang ulo kaya naman makikitang nanggagalaiti nitong pagyayabang na ang gaya ng ating bidang isang hibang na inaakalang matatalo ang gaya niyang genius ay kamatayan lamang ang patutunguhan. Habang makikita naman sa ibaba sina Uncle Patriarch at ang ama nito na tila nawawalan na ng pag-asang makikita pa nila si Ye Xinghe dahilan upang mapatahimik na lang ang mga ito sa isang gilid. Habang patuloy lamang sa kahibangan niya ang hangal na si Zhaoyan na malakas na sinasabing ang basurang gaya lamang ng ating bidang mahina ay walang dod ang magiging abo lamang sa kanyang mga kamay habang nakatingin sa makapal na apoy na unti-unti nidang humuhupa.
Subalit habang mariin siya ditong nakatingin ng may pagkakumpiyansang siya na ang panalo ay biglang tumugon ang ating bida sa kanya kung saan may malamig nitong boses na kinlaro sa hangal na si Zhaoyan kung sino ang tinutukoy nitong basura at mahina senyales na talagang di ito nagustuhan ni Ye Xinghe. At ang biglaang pagtugon ng ating bida sa mga pinagsasabi ng hangal ay labis nitong ikinagulantang at ikinabahala na umabot pa sa pagtulo ng malamig niyang pawis, habang sina Uncle Patriarch naman ay nakaramdam din ng pagkagulat dahil di nila lubos akalaing magagawa ng ating bidang makaligtas sa malakas na ataking kanilang nasaksihan, habang makikita naman sina Liang Yu at Lady An Shuyan na tila batid ng ganito ang mangyayari, habang si Ye Xinghe naman ay makikitang onti-onti nang lumalabas sa makapal na usok at utay-utay itong papalapit sa hangal na si Zhaoyan. Dala ang nakakapangilabot niyang aura na makikitang bumabalit sa buo niyang katawan habang may seriusong mukha senyales na talagang nagpintig ang kanyang tainga sa mga sinabi ng hangal na pangmamaliit sa kanya. Nalalong ikinatakot ng hangal na si Zhaoyan na makikitang nagtataka sa kung papaano nakaligtas ang ating bida nang wala man lang tinanong pinsala sa malakas niyang atake at naootol-otol niyang sinasabi hindi ito possible sa kanyang atake. At habang ang hangal na si Zhaoyan ay kasalukuyan ng nakakaramdam ngayon ng takot sa ating bida ay makikitang lalo pa itong natakot nang tingnan ito ni Ye Xinghe ng may malamig na titig. Dahilan ng bahagya niyang pag-atres papalayo sa kay Ye Xinghe. At magsasalita pa sana ang hangal dahil sa labis niyang pagtataka sa naging resulta ng salpukan nilang dalawa ng biglang. Mabilis itong atakihin ni Ye Xinghe sa kanyang dantian na siya ring pumutol na kanyang pagsisalita, at namamawis pa itong napatingin ng may pagtataka at takot sa ating bidang mabilis na nakapagbigay ng pag-atake sa kanya nang di niya namamalayan. At dahil sa lakas at bilis ng pag-atake ng ating bida sa hangal na si Zhaoyan ay makikitang malakas itong tumilapon sa isang pader malayo sa arena na nagdulot ng isang malaking pinsala sa gusali. At maging sa hangal na si Zhaoyan na kasalukuyang walang malay at nakahandusay sa mga pita-piraso ng bato dahil sa lakas ng atake ni Ye Xinghe na buong-buo niyang nasalo. Habang makikita namang napatahimik na lang sa pagkagulat ang hangal nitong ama na si Zhaoyan na kasalukuyang di makapaniwala sa sinapit ng hangal niyang anak na kanina lamang ay nagagawa pang makapagyabang sa ibabaw ng arena. At habang di pa rin makapaniwala ang hangal na nagtatakang nakatitig sa nakahandusay niyang anak ay biglang sinabi ni Ye Xinghe na malinaw naman ang naging resulta ng pastahan kung saan sila ang nanalo. Na tinitingnan lamang ng hangal na si Zhaoyan nang may takot sa buo niyang katawan. At dagdag pa ng ating bida na sa pamamagitan ni Liang Yu na Young Master ng Dark Moon Supreme Family bilang witness ay kasalukuyan ng ang tatlong minahan ng Zhao Clan ay pagmamay-ari na ng Ye Family. At ipinaliwanag ng ating bida sa lahat ng mga naroroong cultivator habang nakatingin sa kanya ang patriarch ng Zhao Clan na di sana mangyayari ang pastahan kung di dahil sa kasakiman ng hangal na patriarch ng Zhao Clan na siyang nagsimula ng pastahan. At dagdag pa ng ating bida na ang gaya nilang may mababang katatayuan ng clan ay walang karapatang tumanggi sa pustahang itinatag ng mga Zhao family kalahating buwan na ang nakalilipas. At mariin pang dagdag ng ating bida sa mga hangal na kung gusto nilang mabawi ang kanilang tatlong minahan ay nakahanda siyang labanan silang muli ng patayan at dagdag pa ni Ye Xinghe na maging ang kanilang Azure Feather Clan ay laging handa sa isang digmaan sa pagitan nila. At habang magsasalita ang ating bida patungkol sa mga Zhao Clan ay biglang nagsalita din si Lei Hong at may pagkaseryoso niyang sinasabi na nang magsimula siyang sumali sa martial contest para kay Yin ay tila nakaramdam siya ng pagkabagot subalit dahil sa nakakita na siya ng makakatapat na gaya ng ating bida ay nawala ang pagkainip na ito. Dagdag pa ni Lei Hong na talagang ginanahan siyang lumaban dahil sa ipinakitang lakas ng ating bida na makikitang agad na napalingon sa mabilis na pagsulpot ni Lei Hong. At ang mabilis na pagsulpot ni Lei Hong sa ibabaw ng arena ay nagdulot ng bahagyang pagsabog senyales na di rin biro ang tinataglay nitong lakas. At pagkasampo nito sa ibabaw ng arena ay agad niyang tiningnan ng may pagkaseryoso si Ye Xinghe sabay sabing susubukan niya kung kwalipikado siyang makita ang tunay nitong lakas gaya ng sinabi nito kanina sa hangal na miyembro ng Zhao Clan. Guys, wag mo muna skip ang ating video dahil may gusto lamang ang Lodi niyong ipabatid. Guys, ipagpatuloy nyo lamang ang pagsuporta hanggang sa maabot natin ang 10k subscriber nang ganahan naman tayong mag-upload at masaya na ang idol nyo sa channel na ito. Salamat! Abangan sa susunod nating video ang mga kaganapan kung saan matapos niyang matalo ang hangal na si Zhaoyan ay kasunod niyang makakaharap si Lei Hong na tila gutom sa pakikipaglaban. Kung saan gagamitin na din ng ating bida ang kanyang buong lakas upang matapatan lamang ang kanyang katunggaling si Lei Hong sa ibabaw ng arena.
Kaya't kung gusto mong magpatuloy sa ating kwento ay inaanyayahan kitang pindutin ang subscribe button pati na rin ang bell icon nang sa ganan ay mauna ka sa tuwing may bago tayong upload. Paki-like muna din ang ating video at mag-iwan ka na din ng komento sa ibaba na lalong magbibigay sa akin ng kumpiyansang lumaban, mag-upload. Thank you mga idol.